God Level Demon Chapter 171 hanggang 200. Kinabukasan, maagang nagising si Ziaping mula sa kwarto ng hotel. Naupo siya sa puting kama at nakakrus ang mga paa, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos ng isang gabing pagsasanay ng pagmumuni-muni, naramdaman niya na ang nakakainis na katawan ng kanyang katawan ay lumakas, at ang kanyang lakas ay mas lumakas, at bawat segundo ay mas malakas kaysa dati. Mabagal pa rin ang bilis ng pagunlad. Pinisil ni Ziaping ang kanyang mga kamao, at ang martial arts ay parang siyam na langit. Ang bawat mabigat na araw ay napakalakas. Kung gusto mong ma-promote sa langit, kailangan mong dumaan sa isang butas, para magkaroon ka ng mas maraming instinct at mas mapalakas ang iyong loob. Gayunpaman, napakahirap magbukas ng butas. Walang halamang gamot, walang tulong mula sa lahat ng uri ng makalangit na kayamanan, kahit na ito ay isang henyo, aabutin ng ilang taon upang palakasin ang katawan, sa pamamagitan ng isang butas, at itaguyod ang isang langit. Ang digmaang ito sa pagsusugal ay isang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Ziaping, sa tagumpay na ito, makakakuha ka ng 400 milyong yuan. Gamit ang perang ito, makakabili ka ng iba't ibang mahahalagang halamang gamot na makakatulong sa iyong pagtatanim. Alam din niya na ang mga halamang gamot na makakatulong sa pagsasanay ng martial arts ay napakahalaga at mahal, ngunit gaano man ito kamahal, ang 400 milyong federal na pera ay sapat na upang pahintulutan siyang gumugol ng isang tiyak na tagal ng oras. Hoy! Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Ziaping at pumunta sa Black Moon Tower, dahil malapit nang matapos ang oras para sa tunggalian. Tuldok 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 tuldok. May mga usap-usapan din tungkol sa mga pangyayari kina Ziaping at Hijun. Bagamat araw-araw ang tunggalian sa pagitan ng mga tore ng itim na buwan at ng mga mandirigma, kakaunti lamang ang mga kontrata sa pagsusugal na kinasasangkutan ng 400 milyon, na isang malaking kaganapan. Narinig ba? May isang baguhan na kara-rating lang sa Black Moon Tower. Sa totoo lang, siya at ang baliw na kutsilyo ay nasa bar, at tumaya siya ng 400 milyon. Ano ba yung baliw na kutsilyo? Hindi ba't ang batang yun ay isang asterisk na dalubhasa sa pang-aapi sa mga baguhan? Aling kawawang itlog ang tinatitigan, at katangahan pa rin ang tumaya ng 400 milyon, sa pagkakataong ito ay dumudugo. Sinasabing ang pangalan ng bata ay tinatawag na kaparangan. Ang mga tao ay hanggal at mayayaman. Para lang masubukan ang pagsubok sa bangungot, mawawalan sila ng 10 milyong federal na barya, at hindi kumukunot ang noo. Nako, bakit hindi mo ako hayaang mapahamak ng ganito kalaki? Kaya nga malaki ang kinikita ng hukbo. Oo, 4 na bilyon, kailangan nating kumita ng napakalaki para magkaroon ng ganito kalaking halaga, pero isang tunggalian lang ang nakuha niya. Noon, tiningnan ko ang kasabikan. Siguro pwede rin tayong makahanap ng pagkakataon para mang-blackmail at mangikil sa malaking tao para kumita ng malaki. Maraming mandirigma ang nag-uusap tungkol sa isa't isa. Interesado sila sa tunggalian na ito. Lahat sila ay nagmamadaling manood ng kaguluhan. Ang ilan ay mas mali pa ang iniisip. Nabibighani sila sa mababang IQ ng ilang at gustong makahanap ng pagkakataon para mangikil. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, si Ziaping, sa pamumuno ng mga kawani ng Black Moon Tower, ay dumating sa isang silid sa ikalawang palapag ng Black Moon Tower. Ito ay isang malawak na bulwagan ng pagsasanay. Halos kasing laki ito ng isang palaruan ng football, at napakawalang laman. Walang kahit ano rito. Sa kabilang panig, si Hijun lang ang nakatayong mag-isa. Narito na ang tunggalian. Lam-ingalinga si Ziaping na may kalituhan, na ibang-iba sa kathang-isip na tunggalian. Walang auditorium, walang pagbagsak, isa lamang silid na walang laman. Oo, narito na ang tunggalian. Ngumiti si Hijun, ngunit hindi nagpaliwanag, nagtanong lamang, gusto mo ba ng kapatagan, lambak, o bundok, pumili ka lang ng isa. Gusto ko ang kapatagan, casual na sagot ni Ziaping. Tumango si Hijun at sinabing, pumili ka, simple lang ang eksena ng tunggalian. Nawala na ang boses, at ang buong practice hall ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ang espasyo ay nabaluktot. Sa isang iglap, ito ay naging isang damuhan. Ang mga damo sa lupa ay malago, lagpas tuhod, at may bahagyang simoy ng hangin sa dikalayuan. Sariwang lasa. Mayroon pang ang ilang baka at tupa sa sulok na tahimik na nanginginain, na parabang nasa prairie sila sa mga sandaling iyon. Ito, kumislap ang mga mata ni Ziaping, labis na nagulat. Sandali lang naging parang damuhan ng practice hall. Hindi ka panipaniwala ang pagbabagong ito. At nararamdaman niya na ang mga damong ito, ang mga baka at tupa, at ang itim na lupa sa lupa ay totoong-totoo. Wala siyang maramdamang pagkakaiba sa realidad. Napakaganda, ito ang martial arts simulation space ng Black Moon Tower. Buong pagmamalaking sinabi ni Hijun, basta't gusto mo ng kahit anong kapaligiran, kaya nitong baguhin ang enerhiya, gayahin ito agad, at ang katotohanan ay malapit sa 99% na hindi naiiba sa realidad. Ang napakahusay na teknolohiyang ito ay hindi kayang gawin ng Yanwangxing sa kasalukuyan, kahit na hindi malutas ang pagsusuri. Tanging ang mga sinaunang guho ng agham at teknolohiya ang maaaring magdulot ng himalang ito. Napaka-emosyonal niya. Nang marinig ko ito, labis na nagulat si Ziaping.
Ang mga totoong eksenang ito ay isa lamang simulasyon ng masa ng enerhiya. Ang eksaktong ginagawa, talagang hindi ka panipaniwala. Hindi nakakapagtaka na ang kasalukuyang teknolohiya ni Yan Huangxing ay hindi kayang gawin. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay halos maladyos at misteryoso. Ang himala ay tunay ng isang himala, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay walang kinalaman sa ating tunggalian ngayon. Nakatitig si Hijun kay Ziaping, nakatitig kay kamatayan, matatalo kita sa lalong madaling panahon at makakakuha ng 400 milyong federal na barya. Pero makakaasa ka na susubukan kong maging mas magaan, para hindi ka masyadong makaramdam ng sakit. Talunin mo ako sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, biglang ngumiti si Ziaping, bago mo ako hanggan, gusto mo ba akong bigyan ng tunggalian, kumuha ng kaunting karanasan sa pakikipaglaban, ngayon ay nasa orihinal na anyo na ito, gusto mo ba akong talunin? Tama ka, hindi ka tanga, manggahas kang magmungkahi ng 400 milyong sugal, sapat na iyon para patunayan na malakas ka at may sapat kang tiwala sa iyong sarili, kung hindi, paano ka maglalakas loob na humiling ng ganoon? Bumunot si Hijuni ng isang itim na malaking kutsilyo mula sa kanyang katawan, at ang buong katawan ay naglalabas ng isang kakilakilabot na kutsilyo, tulad ng isang mabangis na halimaw, ang kanyang mga mata ay pula, at ito ay nakakakilabot. Pero paano mo nalaman ang lakas ng hukbo ko? Ang pananatili sa Black Moon Tower ng ilang buwan ay sapat na upang ihambing ang mundo sa labas ng ilang taon. Ang karanasang natamo mula rito ay malayong maihahambing sa mga mandirigmang nasa labas. Siguro nasa bayan ka lang, medyo may kakaibang husay, mahusay na talento, pero sa panig ng Black Moon Tower, baguhan ka pa lang, hindi sapat. Pero hindi mahalaga iyon. Ngayon ay ituturo ko sa iyo na ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng tunay na elite sa pakikipaglaban at ng baguhan ay hindi ang basta-basta pagyayabang. Kung pipilitin mo, mabubura mo ang pagkakaiba. Sa sobrang yabang niya ay hindi niya tinitigan si Ziaping, na parabang nakatingin siya sa isang langgam. Nawala lang ang boses, jingle. Agad na umalangaw-ngaw sa nakapalibot na espasyo ang tunog ng makina, at umalangaw-ngaw ito sa nakapalibot na espasyo, duelo, simulan na. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang katawan ni Hijun, at umabot ito ng mahigit 100 metro sa loob lamang ng isang iglap. Nakita niya ang espasyo sa kawalan, at may hawak siyang malaking kutsilyo. Ang buong pagkatao ay parang isang halimaw na humanoid. Ang dulo ng kanyang itim na talam ay humampas sa hangin, naglalaman ng isang kakilakilabot na kutsilyo, pinupunit ang hangin, lumalagutok, at ang hangin ay nagdulot din ng mga alon at maliliit na alon na kumakalat mula sa paligid. Ang unang hangin ng paraan ng kutsilyong panghangin ay tumatagos sa mga dahon. Dagdugdog. Nang humampas si Hijun, agad niyang pinalipad ang hangin, at ang gas ay pinakawalan. Ito ay bumuo ng isang kakilakilabot na bagyo. Ang bawat daloy ng hangin ay tila isang talam, at mayroon itong napakalakas na kabagsikan. Kapag tinangay ng kakilakilabot na bagyo ng hangin ito, ang katawan ay agad na mapupunit at magiging isang bolognese. Ang eksenang ito ay kinunan din ng HD camera ng dual room at ipinadala sa lahat ng direksyon. Sinumang nag-aalala tungkol sa tunggalian na ito ay maaaring mapanood ito sa malaking screen ng Black Moon Tower. Maaari mo ring ipadala ang video sa network at hayaan itong mapanood ng mga taong nag-aalala tungkol sa tunggalian sa Black Moon Tower. Nakakamangha, isa itong kutsilyo na patuloy na humahampas. Ang pamamaraang ito ng Madwind Knife ay nilinang niya ng perpekto. Ito ay pinutol at nakabuo ng daan-daang talam ng hangin. Walang mandirigma ang halos hindi makakalaban, kung hindi ay walang lugar para mamatay. Tapos na ang batang yan, imposibleng makahuli ng kutsilyo. Maraming manunood ang nag-uusap tungkol dito, umiiling at nagbubuntong hininga, iniisip na natalo na ang batang ito. Sa harap ng isang napakalakas na kutsilyo, walang pagkakataong manalo ang baguhang ito. Tumatakbo papunta sa tunggalian. Sa di kalayuan, sa itaas ng isang spaceship sa Black Moon City Airport, pinanood din ni Gupang ang laro gamit ang surveillance video, at mukhang hindi siya makapagsalita. Bagamat sa unang tingin ay hindi siya nakialam sa paglilitis kay Ziaping, ngunit sa katunayan ay lagi siyang nagbibigay pansin upang makita kung ang binatang ito na tinitingnan ng kanyang Panginoon ay may anumang kasanayan. Pero paano niya naisip iyon? Nang pumasok ang bata sa Black Moon Tower, nagsimula siyang magdulot ng kasawian. Nakipagtunggali pa nga siya sa mga tao at sumugal ng 400 milyong yuan. Sige, tingnan ko kung ano ang meron ka. Tinitigan ni Gupang ang screen at itinuon ang pansin sa tunggalian. Sa sandaling nagsimula si Hijun, nagsimula rin si Ziaping. Humakbang siya paarap at sumuntok. Sa isang iglap, ang 5-shape boxing ay pinagsama sa 5-in-1. Ang suntok na ito ay parang peteng na sumusugod mula sa kalmadong dagat, na naglalabas ng lasa ng pagpatay, nakakagalit, magkakasabit na mga kamao, naglalabas ng puting likas na ugali, na naglalaman ng mapang-ipong kapangyarihan. Leopard boxing, tiger boxing, crane boxing, snake boxing at dragon boxing, ang mga taluktok ng 5 uri ng boxing at ang katwiran ng boxing ay pinagsama, at hindi mabilang na uri ng lakas ang nagsasama, at pagkatapos ay sumabog sa isang iglap. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay parang pagsabog ng bulkan. Boom! Bigla, sandali lamang iyon, pumutok ang kamao, sumabog ang hangin, at ang unos ng kutsilyo ni Hijanyu ay nasa ilalim ng suntok, at 1 pulgada ng pulgada ang gumuho, nawasak, at dumaan sa hangin.
Ano? Nagulat si Hee-jun. Paano niya naiisip na ang teknik sa pagboboxing ng batang ito ay napakasama na naabot na niya ang tugatog ng kampyonato at nagamit ng gusto ang five-shape boxing. Medyo malakas ang putok, tumama ang puwersang ito sa dulo ng itim niyang kutsilyo, nagdulot ng matinding lakas, napalipad ang buong pagkatao niya, at napaatras pa ng 12 hakbang, kahit ang bibig ng tigre ay manhid na. Tiningnan niya si Zia Ping nang may pagkamangha at hindi makapaniwala na ang batang ito ay may ganitong lakas. Ang pagkakaiba ng fighting elite at ng rookie. Sinabi ko rin na hindi ako kwalipikado, gusto kong tingnan ng mabuti. Titigan mo lang ako ng mabuti, parang ganoon na nga. Nanghihinang tumingin si Zia Ping kay Hee-jun. Sabi niya, kung magsasalita ka ng malalaki, magiging napakalakas mo. Kung talagang sisimulan mo ang iyong kamay, wala kang kakayahang gawin ito. Huwag kang masyadong maging mayabang sa hinaharap. Dapat mong malaman na may mga tao sa labas ng mundo. Ano? Nang marinig ito, nanlumo ang ilong ni Hee-jun, at tila pumutok ang baga at namula ang mukha. Isa lamang itong 12 sampal sa publiko at may matinding sakit. Isang baguhan na kara-rating lang sa Black Moon Tower, ngunit kakapromote lang sa mundo ng militar, naglakas loob siyang turuan itong huwag maging masyadong mayabang, na malaman na may mga tao sa labas ng kalangitan. Sino ang tunay na mayabang? Masyadong mayabang ang ***** na ito. Kakulangan, sumigaw si Hee-jun, maliit na kutsilyo lang ako noon, at maliit na panalo lang ako noong malaki akong tao. Napakayabang mo, kaya hindi mo kayang hamakin ang iba. Hindi mo lang talaga alam kung paano maging matangkad. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang tunay na makapangyarihan. Nawala na lang ang boses, at may mas nakapangangilabot na atmosfera sa kanyang katawan. Hindi bababa sa doble ang lakas kaysa dati, ang gas ay pinakawalan, at may mga bitek sa lupa, langit-ngit, bug zone ng hangin at alikabok. Hindi, ang martial arts ay parang dalawang langit, at ang kutsilyong panghiwa ay napromote na sa pangalawang pwesto sa militar. Patay na ang batang ito, at napromote siya sa pangalawang pwesto sa militar. Sa pangalawang butas, mahigit doble ito. Lakas man, bilis, o nakakainis, nangingibabaw ang baliw na kutsilyo at ang hukbo sa batang ito. Kakaiba ang hindi manalo. Naglalaro ng baboy at kumakain ng tigre, itong si Hee-jun ay naglalaro ng baboy at kumakain ng tigre. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang lakas ko, at napromote ako sa mundo ng militar. Kailangan talaga. Hindi nakakapagtaka na ng ahas si Hee-jun na mangako ng 400 milyong pagsubok. Kung ganoon kalakas ang iyong lakas, paano ka matatalo? Sinisi ko rin ang batang ito dahil sa pagiging masyadong mayabang, iniisip na medyo may kasanayan siya, at nasa buong mundo siya. Hindi niya alam na ang tore ng itim na buwan ay isang matibay na lugar tulad ng ulap, dragon at tigre, at nakakahanap siya ng isang henyo kahit saan, kaya ito ang anak ng isang mayamang taga-probinsya na tulad ng batang ito. Maihahambing ba? Kung mawalan ka ng 400 milyon, magiging aral iyon para sa kanya. Hindi na ako maglalakas loob na maging ganito kamayabang sa hinaharap. Nang makita ang eksenang ito, maraming manunood ang labis na nadismaya. Hindi nila inaasahan na si Hee-jun pala ay may lakas na kasinlakas ng dalawang puwersa ng militar, at ang lakas sa pakikipaglaban ay doble ang lakas. Kung may kaunting agwat pa rin si Hee-jun at si Zia Ping, kung gayon ay tuluyan na silang nadurog ngayon. Mas malakas ang kapaligiran ng mandirigma kaysa sa mabigat. Hindi ito biro. Maging ito man ay lakas, bilis, o tindi ng pagkagalit, ang dalawang mundo ng militar ay nasa itaas ng tuktok ng kalangitan. Kakulangan, malakas nang umisi si Hee-jun, may lakas ba ng loob kang sabihin sa akin na may mga tao sa labas ng kalangitan? Ikaw ang dapat na higit na makaintindi sa katotohanan ito. Isang baguhan ang nangangahas na malaman na napakakapal nito. Hindi lang talaga ito alam. Isa akong 2 araw na malakas na lalaki sa militar. Alam mo ang dalawang mundo ng martial arts. Mayroon kang 2 lungga, at doble ang lakas mo. Kaya kung maglaro ng 10 na parang isang baguhan na katulad mo. Hindi ko lang pinapansin at gusto lang kitang pagmukhaan, para hindi ko masaktan ang pumatay. Pero ayaw mong humarap sa akin kaya hindi mo ako masisisi. Hoy! Nang biglang bumagsak ang boses, agad na sumigaw si Hee-jun, iwinagayway ang kanyang itim na espada, ang momentum ay nakakatakot, parang bundok. Pamamaraan ng maangin na kutsilyo, pangalawang uri ng transportasyon gamit ang buhangin para sa bagyo. Ang kutsilyong ito ay nagbibigay ng higit na kapangyarihan kaysa sa dating uri, ito ang tunay na bagyo, daan-daang espada ang naipon, nakakabaliw na pag-ikot, na bumubuo ng isang bagyo. Kasabay nito, dinala ng bagyong ito ang walang katapusang buhangin ng lupa, at lumilipad ang damo sa damuhan. Ang bawat graba ay nasa ilalim ng isang malakas na bagyo. Ang bilis ay napakabilis. Parang bala. Kapag tinamaan ito, agad itong tatagos sa butas ng dugo. Ito ang tunay na paraan ng pagpatay gamit ang kutsilyong dehangin. Ginagamit ito ng pinakamalakas sa 2 hari ng martial arts, kaya ang isang kutsilyo ay kayang pumatay ng 12 ng mga halimaw at pumutol ng katawan. Napakahusay, ang baliw na kutsilyong ito ay kahanga-hanga. Mukhang natuto ka na sa tunay na diwa ng mga baliw na kutsilyo. Kahit na pumunta siya sa ilang, makakaligtas pa rin siya at makakapatay ng hindi mabilang na mga halimaw. Sa paglipas ng panahon, hindi imposibleng maging isang henerasyon ng mga kutsilyo.
Ang mukha ng isang manunood ay may dignidad, habang nakatitig sa kutsilyong ginamit ni Hee-jun, ay hindi mapigil ang makaramdam ng matinding emosyon. Tunay ngang kahanga-hanga ito. Kahit nakasuklam-suklam si Hee-jun, madalas siyang mangingikil sa mga baguhan at mababa ang kanyang pagkatao, ngunit masasabi niyang isa siyang henyo na may matinding pag-iisip. Huwag maliitin. Isang kutsilyo ang dinudurog, at isang daang espada ang hinihila upang bumuo ng isang malakas na hangin. Ang ganitong paraan ng paggamit ng kutsilyo ay kailangang maging dalubhasa, at imposible itong mangyari sa loob ng 10 taon. Malas din ang binatang ito na tinatawag na ilang. Nakilala niya nga si Hee-jun. Tinatayang napakasakit ng alaalang ito. Huwag mong sabihing isa itong kaparangan. Kahit na ito ang pinakamalakas sa dalawang mandirigma, tinatayang wala nang gaanong tatalo sa Hee-jun na ito. Maraming manunood ang nag-uusap tungkol dito, at nabigla ito sa kay-abangan ni Hee-jun. Taglay na nito ang diwa ng pagiging dalubhasa sa kutsilyo. Sayang naman kung tutuusin. Hindi ito madali. Nakita ni Gupang ang eksenang ito, ngunit hindi rin niya maiwasang tumanggaw ng palihim, kinikilala na ang hukbong ito ay may talento, ngunit binigyan pa rin niya ng pansin si Ziaping, gusto niyang malaman kung ano ang haharapin ng bata. Ang makita ako ng sarili kong amo, at madiing inimbitahan na sumali sa higanteng grupo, ay hindi ito kasing simple ng inaakala. Pumunta sa impyerno, sumigaw si Hee-jun, at nang tumaas ang kanyang momentum, humampes siya, at maraming espada ang tuluyang tumakip sa katawan ni Ziaping, na nag-iwan sa kanya ng kawalan upang makatakas. Magandang paraan ng paggamit ng kutsilyo, pero hanggang doon na lang. Nang makita ang pag-atake ng kutsilyo ng kalaban, ang kutsilyo ay nakadiin, si Ziaping ay hindi gumagalaw, humakbang siya palabas, ang momentum ng buong tao ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa dati. Dati, isa lamang siyang natutulog na tigre, ngunit ngayon ay nagigising na siya. Isang paapasulong, ang langit ay yumanig, na parang isang sinaunang halimaw na lumabas mula sa butas, naglalabas ng isang napakalakas na momentum, malinaw na hindi pa nababaril, ang buong mundo ay tila tahimik. Nakita ko ang mga kamay ni Ziaping at ang mga kamay niya sa martilyo. Ang buong pagkatao niya ay naging isang walang talo na marahas, marahas at marahas. Mayabang sa paanan ng bundok, niyayanig ang mga bundok, at ang lupa ay nayanig. Isang malupit na likas na ugali ang bumangon mula sa kanyang katawan, dumadaloy sa mga meridian, tinipon ang kanyang mga kamay, naging isang malaking globo, namumuo, matibay at walang kapantay, naglalabas ng isang walang kapantay na lasa. Ang unang uri ng martial arts na may marahas na kamao. Boom! Bigla, sa sandaling ito, bumaril si Ziaping, na parang isang marahas na atake, nahuhulog mula sa langit, napakabilis, luma at hindi pangkaraniwan, sumabog ang hangin, nanginginig ang bundok. Ang marahas na ito, tulad ng marahas na kapangyarihan ng marahas na martilyo, ay some-iron sa nakaraan at walang talo. Hoy! Sa isang kisap mata, sumabog ang hangin, at maraming kutsilyo ang nasa harap, at ang walang katapusang hangin ay nabasag sa ilalim ng martilyo, na parang isang malaking bato ang nabasag at naging pulbos. Kahit ano paman, hindi ito makalaban sa ilalim ng martilyong ito. Durog na durog ito, at maging ang hangin ay napupunit. Ang puwersang ito ay napakalakas at napakapangibabaw. Ano? Imposible. Nagulat si Hee-jun, nanlaki ang kanyang mga mata, at ginamit niya ang lakas ng 2 araw na martial arts, at ginawa ang kay-abangan ng martial arts. Naniniwala siya na kakaunti lamang ang mga taong nasa parehong antas na kayang talunin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, sa harap ng kamao ng binata, talagang ibinuhos niya ang isang bundok ng matataas na bundok, mga kaisipang walang kapantay, na parabang ang kabilang panig ay isang bundok na hindi malalagpasan. Dagdugdog. Sa isang iglap, ang mapanlikhang higanteng martilyong ito ay bumaba mula sa langit at bumagsak na parang bulalakaw, kasabay ng isang mapaminsalang hininga, na tumama sa katawan ni Hee-jun. Hindi napigilan ni Hee-jun ang mapasigaw, ang buong pagkatao ay parang isang piraso ng basahan sa lupa, at ang itim na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay agad na nadurog sa isang piraso ng bakal, na napunit. Hoy! Sa mismong lupa, may isang malaking hukay na putik, 2 o 3 metro ang diametro, at ang lupa ay nagtalsikan. Nakahiga siya sa malalim na hukay at ang mga tadyang sa dibdib ay nabali ng 7 o 8. Hoy! Hindi niya maiwasang lumuwa ng dugo, namumutla ang mukha niya, at parang namamaga ang hininga niya. Paano nangyari iyon? Isa akong tupo red martial artist. Sa pamamagitan ng 2 lungga, kaya kung pumatay ng mga tao sa layong 10 metro. Ang ordinaryong martial arts ay kayang humarap sa 100, at wala nang makakalaban. Pero ngayon, hindi na niya ito kayang gawin. Masyadong katawa-tawa ang kalaban. Natakot si Hee-jun at nadurog ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ito. Suntok lang ito, at siya na ang magiging birtod ng 2 araw na taiko ng martial artist na ito. Pati ang sarili niyang itim na mahabang kutsilyo ay nasayang na. Kay lakas, kay galing sa boxing. Ano ba tong boxing na to? Nakaupo sa upuan, si Gupang ng Anjiruo ay tumayo rin ng may kaba, at kahit ang isang tasa ng umuusok na kape sa tabi niya ay nahulog at walang pakialam. Nakatitig siya sa screen. Sa sobrang tindi ng suntok, ang nakakapangilabot na puwersa ng katawan ay inilapat sa pangalawa hanggang sa tuktok. Tila nakikita niya ang isang bundok na marahas na lumilitaw, sinisira ang mundo, na naglalabas ng kakilakilabot na kapangyarihan upang supilan ang mga halimaw.
Hindi ito isang five-shaped boxing, ni hindi rin ito isa pang beast boxing. Hindi pa niya ito nakikita noon, ngunit hindi pa ito naririnig, ngunit hanggang sa asensya ng Avenue, tiyak na isa itong martial art na higit sa hari. Kung ang limang hugis na boxing ay kalamnan, buto, at katawan, ito ang tugatog ng kasanayan sa paggamit ng lakas, kung gayon ang pamamaraan ng boxing na ito ang sukdulang kasanayan sa paggamit ng talino sa katawan. Saan naman natuto ang batang ito? Medyo nagulat si Gu Pang, pero agad din siyang kumalma, at wala nang gaanong sorpresa. Hindi isang pakikipagsapalaran ng pagiging henyo. Kahit noong bata pa siya, mahilig na siyang mag-adventure, marahil ay hindi interesado sa pagpunta sa isang sinaunang lugar ng pagkasira, o paghingi ng payo mula sa isang kapangyarihan ng martial arts, o paghahanap ng isang manloloko. Kung siya ay isang mandirigma ng ibang puwersa, maaaring sakam pa rin siya, ngunit isa siyang higanteng kumpanya. Sa higanteng kumpanya, kung anong mga kayamanan ang hindi magagamit, at kung anong mga pandaraya sa martial arts ang hindi maaaring ipagpalit, kahit na ihambing sa napakagandang boxing na ito, hindi ito isang minorya. Ito ang pundasyon ng higanteng kumpanya, ang tatlong higanti ng Yanwangxing. Medyo interesante, hindi naman mahirap para sa batang ito na makapasa sa pagsubok na ito. Mukhang higit sa isa ang kasamahan niya. Ngumiti si Gu Pang at tumingin sa screen para ituloy ang katapusan ng manunood. Sa oras na ito, lumapit si Zia Ping kay Hijun, na may pagmamataas, at ang kanyang mga mata ay walang pakialam, inaamin mo ba ang pagkatalo? Itataboy, magiging mayabang ako sa baguhang aamin sa iyo. Kahit biro lang, may hangganan. Natigilan at senggal ni Hijun. Nang siya ay pumutok, siya ay nagpumiglas, tumalon, kinuyam ang kanyang mga kamao, at ipinukpok ito sa ere. Nabigla siya at sinubukang lumaban. Kahit walang mahabang kutsilyo, mayroon siyang kamao at hindi natatalo kaninuman. Hindi ito tiningnan ni Zia Ping. Binaril niya ito gamit ang palad, parang isang itim na oso na umuungal. Hinampas niya ang kamao ni Hijun at sumigaw ng ilang beses. Agad na nabasag ang kanyang kamao. Ano? Sumigaw si Hijun at lumipad palabas na parang dayami. Kinuyam niya ang lupa ng 12-12 metro at hindi niya napigil ang umubo ng dugo. Ang mga buto ng buong katawan ay nayanig ng mahigit 12 beses. Kung hindi mo aaminin ang pagkatalo, pumunta ka sa impyerno. Sumugod si Zia Ping, tumalon sa ere, at tinapakan ang ulo ni Hijun, na parang tinapakan, puno ng sumasabog na kapangyarihan. Kung tatapakan mo ito, kahit ang bowl ang bakal ay madudurog, at walang matitirang natitira. Walang hiya. Nang makita ang eksenang ito, labis na natakot si Hijun kaya't namutla ang kanyang mukha. Walang alinlangang natapakan ng paa na ito, tinatayang basag ang kanyang ulo, ngunit hindi nakita ng ***** na siya ay malubhang nasugatan, halos hindi makagalaw. Talaga bang mandurukot pa rin siya? Ang kanyang tiyuhin, masyadong mabangis, ang batang ito ay hindi isang tao. Inaamin kong talo ako, inaamin kong talo ako. Sumigaw ng sumigaw si Hijun, sumisigaw at nanginginig, at ang kanyang puso ay tuluyang nawasak. Hindi na kailangan ang dignidad ng dalawang mas malakas bilang isang martial artist. Gusto lang niyang mabuhay. Nang isigaw ni Hijun ang sandali ng pag-amin sa pagkatalo, bahagyang nayanig ang buong damuhan, nabago ang enerhiya, at agad na nakaramdam si Zia Ping ng malambot na enerhiya na nakapalibot sa kanyang sarili, kaya't hindi siya makagalaw. Sandaling naglaho ang damuhan at bumalik sa orihinal nitong anyo, na nagpapakita ng isang malawak na bulwagan. Ang orihinal na hukay ng lupa ay nawala at naglaho sa isang sementadong sahig. Hiwalay na ang dalawa. Nakapanghihinang nakahiga si Hijun sa sementadong sahig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sulyap sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at nakahiga siya sa isang itim na bakal, tila ang mahabang kutsilyong hawak niya. Inaamin ni Jun ang pagkatalo, automatikong panalo ang Wild. Sa oras na ito, tumunog ang mechanical hall sa paligid ng practice hall. Patak. Nang inanunsyo ang mga resulta ng laro, natanggap din ni Zia Ping ang 400 milyong federal na pera na inilipat mula sa Black Moon Tower account, na lubos na mahusay, at natural na nawalan si Hijun ng 400 milyon. Hindi, natalo talaga si Hijun. Hindi ba't ang 2 taong nangingibabaw sa martial arts ang kalaban ng batang ito? Hindi yan kalaban. Wala lang talagang paraan para lumaban. Isa lang yang panlilinlang para gawing patay na aso si Hijun. Kahit ang mahabang kutsilyo ay itinuturing na scrap iron. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay kakilakilabot. Napakasama talaga nito. Malakas pa rin ba itong manlalaro sa militar? Ano ang kapangyarihan nito? Ang isang kamao ay tumatama, tulad ng marahas na ipinanganak, na ang kapangyarihan ay labis na mapangapi at sumisira sa lahat, hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng martial arts ay umabot na sa isang estado ng lubos na kaligayahan, at hindi ang master ang hindi makakagawa nito. Hindi nagsisinungaling ang batang ito dati. Isa talaga siyang kaakit-akit na mandirigma at sinusupil niya ang mundo. Hindi ko inaasahan na veterano pala itong si Hijun. Matatawag na itong matandang taikon. Ngayon ay isa pa rin itong kanal. Siguradong naglalaro ng baboy ramo at kumakain ng tigre ang batang ito. Nay, napakataksil naman ng batang ito, lahat tayo ay pinaglalaroan niya, at hindi ko talaga siya makita. Akala namin tanga yung kausap mo, pero hindi ko inaasahan na pagtatawanan kami ng palihim ng batang yun. Dapat kang mag-ingat sa halo-halong bowlang ito. Kung hindi ka mabuting demonyo, tatawid ka sa ilog.
Nang makitang natalo si Hee-jun sa isang boxing, marami sa mga manunood ang nawala ng malay at natabunan ng atensyon. Akala nila ay natalo na si Zia Ping, at tiyak na napatay ito gamit ang kutsilyo. Pero sino ang makakaisip ng sitwasyon, biglang nagbago ang sitwasyon, isang suntok lang, si Hee-jun ay parang patay na aso na karaniwang tinatamaan, walang pagsisikap na lumaban, nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan. Si Rao ay ang mga mandirigmang ito na nasa tore ng itim na buwan ay pawang may kaalaman, ngunit hindi pa sila nakakita ng isang napakalakas na mandirigma. Iniisip din ng iba na pinagtatawanan pa rin nila ang batang ito dati. Ang tanga at ang yayaman nila. Sila ang mga baguhang kakat-rating lang sa Black Moon Tower. Isa silang matabang tupa, na espesyal na idinisenyo para magbigay ng pera sa iba. Ngunit ngayon, ang kabilang panig ay nagpakita ng hindi magagaypong lakas, madaling natalo si Hee-jun, nanalo ng 4 bilyong federal na dolyar, at hindi alam kung sino ang tunay na tanga. Kapag naiisip ko iyon, bigla silang namula, at hindi ako makapaghintay na maghukay ng butas at ibaon ang aking ulo. Hiyang-hiya ako. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, sa bulwagan ng tunggalian. Tumingin si Zia Ping kay Hee-jun, na bahagya lang tumayo, at tinaas ang kanyang mga kilay, pinili kong aminin ang pagkatalo. Masyado kang ignorante, bakit hindi ka gumanti? Bakit hindi mo ako bigyan ng leksyon? Kontra-atakehin ng isang utot. Nang hina ang loob ng ilong ni Hee-jun at labis siyang nadismaya kaya gusto niyang lumaban, ngunit nataman siya sa kalagitnaan ng isang suntok, at nabali ang kanyang mga tadyang sa dibdib ng mahigit 1 dosina. Malubha ang kanyang pinsala. Paano siya makakaganti? Mas magaan ang asterisk na ito. Naalala ko na natalo ako sa laro at natalo ng 400 milyon. Labis siyang nalungkot na alam niyang napakasama ng asterisk na iyon kaya hindi niya kailanman lalabanan ang lalaking ito. Pero ngayon, huli na ang lahat para magsabi ng kahit ano. Ito ang napanalunan mo, pero hindi mo ito nagustuhan. Mananalo rin ako babalik sa dati. Nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Hee-jun at tinitigan si Zia Ping, hindi nagpapatalo, at talagang ayaw na ayaw. Hindi kumbinsido. Sumulyap si Zia Ping sa kanya, gusto mo bang maglaro ulit, ngayon tumaya ka ng 8 bilyon. Ang bastos na ito, halos patay na si Hee-jun, at sinasabing hindi masabi ang mga sinabi ni Zia Ping. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang panig. Hindi ito gaanong malaking pagkakaiba para manalo, kundi isang ganap na kalamangan. Sigurado na naman siyang talo pa rin siya. Halatang gustong isugal ng Angas na to ang sarili niyang pera. Sa tingin ko talaga, malaki ang ulo ni Hee-jun, matabang tupa ba to? Sus Mariosep. Nagngalit siya ng ngipin at ayaw makipag-usap sa walang hiya. Tumalikod siya at lumabas ng bulwagan ng tunggalian. Naglakad siya at paika-ika at mukhang nahihiya. Sumunod din si Zia Ping. Ilang minuto lang, nakarating na ang dalawa sa unang palapag ng Black Moon Tower. Hoy! Biglang natuon ang pansin ng mga mandirigmang nasa eksena sa 2 taong ito, lalo na kay Zia Ping. Ang lalaking ito ay nagpakita lamang ng malakas na puwersa at tiyak na isa siyang kaaway. Siya Jun, bigla, sa gitna ng mga tao sa di kalayuan, isang grupo ng mga tao ang agad na dumating. Ang ulo ay isang binata na may taas na 1.85 m. Nakasuot siya ng puting damit, ngunit may malaking bakas ng palad sa gitna, na duguan. Hininga, na parang maraming kaluluwa sa paligid niya. Nakita ng lahat ang sitwasyon, lahat sila ay takot sa takot, at sumuko sila ng paraan para makadaan ang grupong ito ng mga taong ito, hindi sila ng ahas na harangan, at ang grupong ito ng mga taong ito ay sanay na rito, at sanay na sila rito. Nang makita kong lumitaw ang binata, biglang napaungol si Hee-jun, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, at siya'y lubos na natigilan. Hindi niya inaasahang makikita ang binata sa lugar na ito. Liu Xiao. Tumingin si Hee-jun sa binata at medyo nabigla. Nahihiyang bumaril ang binata ng walang kabuluhan, sinampal ang nakaraan, parang kidlat, sumubsob sa mukha ni Hee-jun, pinalipad ang buong pagkatao niya, pinalipad ang dalawa sa kanyang mga ngipin sa harap, at mabilis na lumitaw ang isang pulang bakas ng palad. At si Hee-jun ay lumipad ng ilang metro, bumagsak sa lupa, napakasakit, ngunit hindi nang ahas na sumigaw, at lumaban siya, bumalik pa siyang may dalang gamulong. Siya Jun, nanlamig ang binata at ang kanyang mga mata ay parang isang makamandag na ahas, nakakadismaya ka. Binibigyan kita ng gamot, para ma-promote ka sa pangalawang pwesto sa militar. Ito ay para matalo ka sa iba rito. Nandito ito para sa iyo. Nakakahiya ba? Ang kanyang boses ay kasing lamig ng nyebe, at hindi mapigilan ng mga tao ang panginginig. Oo, pasensya na, Liu Xiao, pinapahiya kita. Nakadapa si Hee-jun sa lupa, parang aso, nakayuko, ni hindi man lang ng ahas na tumayo, bulong niya. Ang dahilan kung bakit siya mabilis na nakapasok sa pangalawang butas ay hindi lamang dahil nagamit niya ang Black Moon Tower, kundi dahil din sa binigyan siya ng binata ng isang mahalagang gamot. Gamit ang lunas na ito, ang kanyang katawan ay lumaki ng malaki, sinamantala ang pagkakataong ito upang makalusot sa dalawang mundo. Ngunit may kapalit din ito, ibig sabihin, dapat kamay ng binata ang nagmamahal, samantalang ang kabilang aso, ay tapat. Sino ang binata na ito?
Nang makita ang sitwasyong ito, ang ilang tao sa karamihan ay nakaramdam ng labis na kuryosidad at nagtanong, bakit ganito ang bamantong hininga nitong si Hee-jun, kahit bugbugin siya, mapahiya sa publiko, hindi ba siya maglalakas loob na tumanggi? Mahalagang malaman na si Hee-jun din ang pinakamalakas sa dalawang mundo ng militar. Sa organisasyong martial arts na ito, itinuturing itong isang piling tao. Napakataas ng pagtrato, mahigit 10 milyon ang taunang kita, at iginagalang ang katayuan. Pero ngayon tinatrato na lang ito na parang aso na nakakamangha. Sino ang maglalakas loob na lumaban, huwag kang mamatay. May bamulong agad, hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Anak siya ng pinuno ng Black Moon City Blood Organization, at isa siyang malaking tao sa Black Moon City. Kasabay nito, isa rin itong henyo sa pakikipaglaban. Sa edad na 26 pa lamang, isa na itong martial art. Isa rin itong sampal sa mukha ng martial arts. Isa itong sampal sa mukha, at iuulat niya na ang kanyang kalupitan ay sikat sa Black Moon City. Ang mga taong maglalakas loob na saktan siya ay hindi makakakita ng araw sa susunod na araw. Organisasyon ng kamay na may dugo. Nang marinig ko ang salitang ito, hindi napigilan ng mga tao sa paligid ko ang manginig. Sino man na matagal nang nasa Black Moon City, na hindi nakakaalam ng pangalan ng na organisasyon. Ang organisasyong ito ay isa sa mga pinakamataas na antas ng organisasyon ng mga nasa ilalim ng lupa sa Black Moon City. Ang pinuno ng organisasyon na si Liu Gang ay isang martial artist na may 9 na kalakasan at lakas. Ang kanyang lakas ay mayabang at walang kapantay. Siyempre, halos walang malakas na tao sa panig ng Black Moon City. Tutal, hindi naman kinakailangang maghalo ang mga nasa hanay ng malalakas dito, at anumang organisasyon ng martial arts na sasali sa kanila ay sapat na para makakuha ng napakataas na katayuan. Kahit na lumalabas para manghuli ng mga halimaw, ang perang kinikita ay mas kumikita kaysa sa pagpupuslit dito. Ngunit kahit na ganito ang kaso, hindi nito pinipigilan ang organisasyon ng ilalim ng lupa na walang gawin, pumatay ng hindi mabilang na tao, maging mabangis at malupit. Sa tuwing pumapatay sila, mag-iiwan sila ng isang malaking kamay na may dugo sa pinangyarihan, kagubatang ******, na nagtatampok sa prestihiyo ng organisasyong ******, at dahil dito, sikat ang organisasyon, walang nang ahas na manakit. Bilang magiging tagapagmana ng organisasyong ito, si Liu Lai, na nang ahas na bumitaw. Nakakatakot at naiintindihan naman talaga si Hee-jun. Tutal, ang Black Moon City ay isang lungsod na walang batas. Walang batas at walang pulis. Walang maghihiganti sa kanya kapag namatay siya. Hindi ba siya maaaring matakot? Umalis ka na. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nabasag ni Liu Lai ang paa niya at sinipa ang dibdib ni Hee-jun. Sinipa niya ito na parang bola ng football. Napaka-brutal niya, pupuntahan ko agad ang sugat, pero maglalakas loob akong matalo sa pangalawang pagkakataon. Maglalakas loob akong mawala ang Liu Lai ko. Nako, papatayin kita. Oo, Liu Xiao. Hindi nang ahas na magsalita si Hee-jun, pinunasan ang kanyang bibig at dugo, mukhang takot na takot, at gamulong pa at mabilis na umakyat. Sa pagkakataong ito, inikot ni Liu Lai ang kanyang ulo at tinitigan si Ziaping, aso ko si Hee-jun. Gaya ng kasabihan, kailangang tumingin ang aso sa may-ari. Tinamaan mo ang aso ko. Paano mo balak magbayad? Mapangahas ang tono niya at hindi niya kayang tiisin ang anumang pagdududa. Paano magbayad? Biglang ngumiti si Ziaping. Nanalo ako sa kanya sa isang formal na tunggalian. Kailangan kitang bayaran. Tumayo si Liu Lai at sinabing, oo, kabayaran iyon. Sa tingin mo ba ay walang kapalit ang pagkapanalo ng isang tao, ang pagkawala ng aking mukha? Nakakatawa iyon. Narito ang Black Moon City, ang lungsod ng underworld, ang lungsod ng kawalan ng batas, na may malaking kamao at siyang amo. Nanalo ka sa tunggalian, maliit na bagay lang iyon, at malaking bagay iyon para masaktan ako. Maniwala ka man o hindi, maglalabas ako ng isang hatol, para hindi ka makalabas ng Black Moon City. Ang tono niya ay may bahid ng matinding pagpatay. Medyo natigilan ang lahat. Alam nilang hindi nagbibiro si Liu Lai, at ang ***** na organisasyon ay may ganitong lakas. Kapag tumatakbo na ito, isa itong kakilakilabot na makinarya ng digmaan. Kahit malapit sa Black Moon Tower, ang ***** Hand Organization ay hindi naglakas loob na gumalaw, tinatayang ang mukha ng Black Moon King. Pero kapag umalis ka na sa sphere of influence ng Black Moon Tower, hindi na aasikasuhin ng Black Moon King ang ganitong bagay. Paano ba gustong gawin ito ng ***** organization na to? Napakasimple at napakadaling mamatay sa ganito kalaking lungsod. Ito ang hegemonya ng organisasyon ng ilalim ng lupa, hindi pinapansin ang mga patakaran, ang mahinang karne at ang matapang na pagkain, hanggat hindi ka aya-aya sa paningin, papatayin ka nito. Ngayon, gamulong ka, paumanhin ni Shantou, o naiinis ka ba Liu Lai, hindi mo makikita ang araw ng bukas. May pagmamalaki ang mga mata ni Liu Lai, nasa itaas, pinagmamasdan ang mga mata ni Ziaping na parang nakatingin sa mga langgam, natural lang naman yun. Para sa kanyang gangster na prinsipe, napakadali lang talagang tap-okan ang iilang tinatawag na henyo. Hindi marami sa mundong ito, maraming henyo, at kakaunti ang namamatay. Tanga, tumayo si Ziaping nang magkahawak kamay at mahinang tumingin kay Liu Lai,
itinuturing mo akong utot, pero kinakausap mo pa rin ako. Gusto ko sanang palabasan ako ng Black Moon City, hindi ka kwalipikado, at yayain mo ang tatay mo na pumunta. Laganap ang organisasyon ng mga kamay na **** sa Black Moon City, ngunit ito ay mayabang kumpara sa higanteng kumpanya. Kaya nitong hipa ng maliliit na tisyo ng may buntong hininga. Dahil lang sa ganitong klaseng kalokohan, gusto ko rin siyang humingi ng tawad. Panaginip lang to. Napakayabang ng batang ito na hawak niya ang kapangyarihan sa likod niya at nakatitig sa kanyang ama, pero sino ba ang natatakot sa kung sino ang nasa likod ng background? Mayroon pa bang mas malaking background kaysa sa higanteng kumpanya? Fair na, ganito muna lang ako kausapin, hindi ko alam kung paano mabuhay at mamatay. Isang malakas na putok, ang mga mata ni Liu Lai ay bumantong hininga ng galit, biglang gumalaw ang kanyang katawan, at bigla na lang itong gumalaw. Walang kabuluhan, iniunat niya ang kanyang kanang kamay, isang sampal sa mukha, na may malakas na nakakapangilabot na bagyo, mahinang naglalabas ng pagsabog ng dugo sa hangin, tila ang mga sigaw ng pagsigaw, nanginginig. Gusto niyang sampilan at tap-okan ang batang nasa harap niya. Pagkatapos ng unang pagdating ni Ziaping, sumuntok siya gamit ang isang kamao, at lumabas na parang may tigreng lumabas mula sa bundok at niyanig ang kagubatan. Tila nayanig ang buong bulwagan sa sandaling ito. Boom! Bigla, tinamaan ng suntok na ito ang kanang kamay ni Liu Lai, at agad na sumiklab ang lakas ng baha. Napasigaw si Liu Lai. Pakiramdam niya ay nawala ng bisa ang kanang kamay niya at lumipad palabas ang buong tao. Pagkatapos ng ilang pagklik, lumipad siya ng 2 o 3 itim na lalaki pagkatapos lumipad, at sa wakas ay dumulas ng 1 dosenang metro, tumama sa dingding, huminto, at agad na nakaramdam ng sakit, dugo at dugo. Liu Xiao. Nagulat ang ilan sa mga lalaking nasa likuran niya at mabilis na lumapit at tinulungan si Liu Lai. Labis silang natakot, kamay ito ng prinsipe, kung ano talaga ang nangyari, hindi pa sigurado. Ikaw, nagalit si Liu Lai, nagpumiglas siya, at sa sobrang galit ay natigilan siya kay Ziaping. Hindi niya inaasahan na ang biglaang pagputok niya ay nalabanan pala ng kabilang panig. Maging ang lakas ng kabilang panig ay masyadong kakilakilabot, kaya't hindi niya ito nalabanan at natalo. At ito ay nasa harap pa rin ng napakaraming tao, hayaan mo siyang mawalan ng malay, maiisip mo kung gaano siya galit sa loob. Naglalakas loob akong ilabas ang lakas na ito. Hindi ako natatakot na mawala ang mukha ng iyong ama kapag natuto ka mula sa iba. Nagmamataas si Ziaping, at tumingin kay Liu Lai ng may paghamak, umuwi ka na at magsanay ng martial arts. Kung hindi ka kikilos, lalabas ka at magugulo, mabubuli ang isang lalaking malupit, at mayabang, hindi ito para sa iyo, alam mo ba? Sa totoo lang, walang organisasyong sinusuportahan, isa kang utot, walang pwedeng hamakin ka. Ano, nang marinig ito, napangiwi si Liu Lai. Napakawalang hiya niya, at nang marinig niya ang mga ganitong panunuyang salita, isa lamang itong ilang sampal sa kanyang mukha at tuluyang niyurakan ang kanyang dignidad. Gusto mo nang mamatay. Halos mabaliw si Liu Lai, at agad na gustong sumugod, hinahanap si Ziaping ng may desperasyon. Gayunpaman, sa oras na ito, 1 dosenang gwardya ng Black Moon Tower ang agad na lumabas, at isang babala ang inilabas, walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng puwersa sa Black Moon Tower. Sinumang maglakas loob na gawin itong muli, ay siyang mamamatay. Ang ganitong boses ay naglalaman ng isang nakamamatay na ugali, kahit na ang mga na organisasyon ay natigilan. Tutal, hindi ito ang lugar ng kanilang na organisasyon, kundi ang lugar ng Black Moon King, na lumalabag sa mga patakaran dito, kahit ang na organisasyon ay hindi maaaring panatilihin ang mga ito. Patay, ngunit pati na rin ang puting kamatayan. Magandang swerte ito para sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, kitang-kita sa mga mata ni Liu Lai ang matinding selos. Nagngingit-ngit siya at tinitigan si Ziaping, teka, huwag kang lalabas ng Black Moon Tower, kung hindi ay gaganda ka. Tumalikod siya at iniwan ang kanyang mga tauhan. Si Liu Lai ay isang taong may alam sa mga kasalukuyang pangyayari. Hindi niya hayagang guguluhin ang mga patakaran ng hari ng itim na buwan dito. Kung hindi, kahit ang kanyang ama ay tinatansya na personal niya itong papatayin at papakalmahin ang galit ng hari ng itim na buwan. Hoy! Ang mga kamay ng mga tao ay umaalis, nag-iiwan lamang ng 1 dosenang mabangis na mga mata bago umalis, ang mga tao ay nanginginig, alam ng lahat na ito ay talagang hindi pa tapos. Tapos na ang batang ito. Napakatanga naman, nang ahas akong sakta ng na organisasyon, masyadong mahaba ito para hindi ko magustuhan ang buhay ko. Kahit na hindi maglakas loob na kumilos ang hand organization sa Black Moon Tower, iba ito sa ibang lugar. Maliban na lang kung ang batang ito ay mananatili sa Black Moon Tower habang buhay, kung hindi ay aalis siya sa Black Moon Tower at mamamatay lamang siya. Kawawang henyo sa pakikipaglaban, wala nang kinabukasan kung makakasakit ka pa sa isang mamamatay taong organisasyon. Maraming nag-usap, at tumingin kay Ziaping ng may awa. Naisip niya na patay na ang batang ito, at walang sinuman ang may mabuting kahihinatnan sa taong tina-target ng dugo. Kahit na tila medyo mayayaman ang batang ito, tinatayang may kaunting background ang pamilya, ngunit sa Black Moon City, sa three-way zone na ito, ang tinatawag na background ay hindi ginagamit.
Napaka-problema naman ng batang ito. Nakita rin ni Gupang ang eksenang ito sa pamamagitan ng surveillance video. Hindi siya makapagsalita. Dati, gusto niyang sumali sa mandirigma ng higanteng kumpanya. Alin ang hindi isang taong mahinhin, at lumahok siya sa paglilitis sa Black Moon Tower. Lahat sila ay tahimik at walang imik. Walang makakatagpo sa kanilang pag-iral, lahat ay kalmado, walang nangyayari. Gayunpaman, ang batang ito ay sadyang hindi mapakali, at ito ay isang sampal sa mukha, at kailangan niyang makipaglaban sa iba. Kahit ngayon, kahit ang organisasyong **** ay nakakasakit, at ginampanan din niya ang organisasyong **** ng prinsipe. Bagamat para sa higanteng kumpanya, ang tinatawag na organisasyon ng mga kamay dugo ay isang basura, ngunit dahil sa kakayahang gumawa ng gulo, naniniwala si Gupang na pagkatapos sumali ang Gago sa higanteng kumpanya, hindi na ito kailanman magiging ligtas, at maaaring patuloy na gumawa ng maraming gulo. Siyempre, ang ganitong uri ng bagay ay kailangang gawin ng bata sa pamamagitan ng pagsubok ng Black Moon Tower. Sa oras na ito, lumapit ang isang kawani at sinabi kay Ziaping, "Sir, ang pagsubok sa antas ng panaginip sa Black Moon Tower na inireserba ninyo kahapon ay malapit nang magsimula. Hindi ko alam kung handa na ako." Hilera, tumango si Ziaping, nasa sabik, at sa wakas ay sinimulang subukan. Pumunta siya rito para lumahok sa pagsubok ng Black Moon ****. Kung tungkol naman sa ***** na organisasyon, pangalawang bagay lamang ito. Ang bangungot na paglilitis. Ang matapang talaga ng batang ito. Dati akala ko pumunta rito ang lalaking ito para akitin ang mga tao, pero dahil sa lakas ng batang ito, siguro gusto niya talagang malimpasan ang bangungot na pagsubok na ito. Biro lang, sino ang makakapasa sa bangungot na pagsubok ng mandirigma, na hindi naman tawag sa kasaysayan ng dinastiyang Qing, ang hinaharap ay dapat na hari ng malalakas, saan ka maaaring basta-basta lumitaw. Nanatili ako sa Black Moon Tower sa loob ng 18 taon at wala akong nakita kahit isa. Napakahirap na maghangad ng isang kaakit-akit na mandirigma. Siguro tatakbo ang batang ito ng walang kabuluhan. Ngayon, gusto kong hamunin ang hirap ng bangungot. Panaginip lang ito, masyadong makasarili. Sa tingin ko hindi ko kayang hamakin ang batang ito. Kung talagang malalampasan niya ang bangungot na pagsubok na ito, kung hindi ka magsasalita, kakain ako ng dumi sa publiko, at magiging malinaw ito. Baka si kuya, dagdagan mo ako ng isa, sabay kakain. Maraming manunood ang nagbubulungan, at sa tingin nila ay hindi makakapasa si Ziaping sa pagsubok na parang bangungot. May mga lalaking nagsalita pa nga tungkol dito kung pumasa ang bata, at kumain siya agad ng dumi. Sige, sumama ka sa akin. Hindi pinansin ng mga staff ang sinabi ng ibang tao. Nang makita niyang pumayag si Ziaping, tumanggo siya at dinala si Ziaping sa isang kulay pilak na elevator sa hilagang silangang sulok. Kasabay ng malakas na kalabog, sumakay silang dalawa sa elevator at pumunta sa ika-12 palapag ng Black Moon Tower. Paglabas nila, nakita nila ang isang mahabang pasilyo, at sa magkabilang gilid ay malalaking silid paglilitis. Tuloy kayo. Pinangunahan ng staff member na si Ziaping ang isang room number 1201, binuksan ang pinto, at pinapasok si Ziaping. Hindi nagatubili si Ziaping at dumiretso sa silid. Nang maisara ang pinto at maihiwalay ang liwanag sa labas, agad siyang nakaramdam ng isang ipoypo, tila napapaligiran ng kapangyarihan ng isang espasyo, at biglang hindi alam kung saan ito ipapadala. Nang imulat ni Ziaping ang kanyang mga mata, agad niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang malaking lungsod, ngunit ang lungsod ay puno ng mga sirang pader, itim na usok na pumapailan lang, mga kalsada ay sira-sira, at isang inabandonang kotse ang nakaparada sa gilid ng kalsada, ang lupa ay may itim na mantsa ng dugo sa dalampasigan, at ang hangin ay hindi kaaya-aya ang amoy, parang isang guho. Tila ito ay isang lungsod noong panahon ng kataklismo. Magaling, ito ba ang martial arts simulation space ng Black Moon Tower? Nakatayo si Ziaping sa aspaltadong kalsada at dinama ang hininga mula sa paligid. Malinaw na pakiramdam niya ay nasa isang totoong lungsod siya. Pero alam din niya na hindi ito isang totoong lungsod, kundi isang kakaibang espasyo na ginagaya ng Black Moon Tower. Mayroon itong dimensyong espasyo at walang katapusang lawak. Ang teknolohiyang ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Bigla, ang espasyong simulation na ito ay nagkaroon ng malamital na boses, ang trial cultivator ay isang kaparangan. Pagkatapos ng 3 minuto, magsasagawa siya ng isang dream test ng martial arts. Sa loob ng 1 oras, kailangan mong pumatay ng isang lobo kasama ang 1,000 mandirigma. Kamatayan sa gitna, nabigo ang paglilitis. Hindi ko kayang pumatay ng 10,000 lobo ng demonyong dugo, at mabibigo ito. Ano? Nang marinig ito, napanganga si Ziaping. Sa loob ng 1 oras, pumatay ng 1,000 lobo ng demonyong dugo, ang kamatayan ay mabibigo, hindi ba lahat ay maaaring pumatay at mabibigo? Masyadong abnormal. Biglang natigilan si Ziaping, nakaramdam ng pagkagulat. Ano ang konsepto ng libo-libong lobo ng demonyong dugo? Ibig sabihin, isang hukbo, walang hanggan, basta na lang dinadaanan, sapat na para matapakan ang isang grupo ng mga mandirigma, nilulusob ang isang bayan, malupit. Pero ngayon, may mga pumapatay na ng 1,000 lobo na parang demonyong dugo,
At sa loob ng isang oras, kung mamamatay ka, maaari kang matalo, at kung hindi ka makapatay, maaari kang matalo. Ito ay isang pagsubok, at malinaw na ito ay isang buhay. Sa wakas ay nalaman na rin ni Ziaping kung bakit ito tinatawag na bangungot, ang pakikipagtagpo sa libu-libong lobo ng demonyong dugo, at siya ay nakahiwalay at walang magawa. Hindi ito bangungot. Ano ang bangungot? Kasabay nito, alam din ni Ziaping na ang mga entry-level trial ay kailangang pumatay ng 10 na lobo na may parehong order. Ang simpleng level ay kailangang pumatay ng 50 blood monster na may parehong order. Ang mahirap na level ay ang pumatay ng 100 blood monster na may parehong rango. Pag-promote sa level. Sa antas ng bangungot, kailangan mong pumatay ng 1,000. Napakahirap harapin ng isang ordinaryong mandirigma ang isang lobo na kapantay niya, at gusto niyang pumatay ng 10 ulo. Halos imposible ito, at hindi imposibleng gawin ito. Kung tungkol sa 50 ulo at 100 ulo, mas mahirap pa ito. Kung libu-libong lobo ng demonyong dugo ang darating, tinatayang ang mga pagsubok ay magugupit sa isang iglap, at ang ay hindi maiiwan. Napakahirap subukang makapasa sa bangungot na pagsubok. Sa di kalayuan, may hawak na baso ng alak si Gupang at marahang inalog ito, kaya't madamdamin niyang sinabi. Bagamat hindi niya makita ang laman ng espasyo ng pagsubok, sigurado rin na gustong makapasa ni Ziaping sa bangungot na pagsubok na ito, na halos imposible. Noong una, para makapasa sa mahirap na pagsusulit sa antas, gumugol siya ng maraming pagsisikap, at daan-daang lobo ng demonyong dugo ang napatay, nakipaglaban, at malubhang nasugatan. Sa ganitong paraan, inabot ng 1 buong buwan bago siya tuluyang pumanaw. Tungkol naman sa bangungot na paglilitis, hindi niya man lang naisip iyon. Pakiramdam niya ay hindi yun mga tao. Tutal, ang mga pagsubok sa Black Moon Tower, ang mga kalaban na kinakaharap ng mga pagsubok ay pawang nasa iisang antas. Gaano man kalakas ang iyong mga pagkukumpuni, pupunta ka sa Black Moon Tower Martial Arts Simulation Space at tretuhin sila ng pantay-pantay. Kapag sinubukan niya ang bangungot na pagsubok na ito, dahil alam niyang napakalakas ng pagsubok na ito, tinatayang tapat siya, at ang lakas tao ay mayroon pa ring tinatawag na limitasyon. Bahagyang ngumiti si Gupang. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Ziaping. Dahil ligtas pa rin ang pagsubok ng Black Moon Tower, mayroong isang napakatalinong sistema. Kapag natukoy na ang buhay ng tester, ang pagsubok ay wawakasan at ipapadala. Dahil dito, ang Black Moon Tower ay nakaakit ng hindi mabilang na mga tauhan ng militar. Kung walang panganib sa buhay, maaari mong maranasan ang malupit na labanan ng buhay at kamatayan. Tinatayang wala ng lugar para mapataas ang iyong karanasan sa labanan ng higit pa rito. Tuldok. Sa oras na ito, sa espasyo ng paglilitis. Nakatayo si Ziaping sa parehong lugar at ginalaw ang kanyang katawan, ngunit relax ang kanyang ekspresyon. Ngayon lang siya natakot sa bilang ng libu-libong lobo ng demonyong dugo, ngunit pagkatapos kumalma, natuklasan niya na napakahirap nito para sa mga ordinaryong mandirigma, sinasabing hindi naman kalabisan ang mamatay. Para sa kanya, hindi imposibleng makapasa. Mayroon akong katawang North Guardian. Naikuyom ni Ziaping ang kanyang kamao, walang kapantay ang depensa. Hanggat hindi lalampas ng sobra ang lakas ng kalaban sa pakikipaglaban, hindi nito masisira ang aking depensa. At kahit na malakas ang mga lobong demonyong dugong ito, sila pa rin ang magiging kaharian ng martial arts na gusto kong sirain ang aking depensa. Imposible ito. Sa ganitong paraan, nasa isang hindi matatalo na posisyon ako. Dahil dito, hindi natakot si Ziaping sa pagsubok na ito. At bago ko pa lang ipalit ang pangalawang patong ng mga ehersisyo sa North Guardian Body, samantalahin mo muna ang pagkakataong ito, subukan mo rin ito, ipaalam mo sa mga lobong demonyong dugong ito ang aking kapangyarihan. Puno ng digmaan ang mga mata ni Ziaping. Mabilis na lumipas ang 3 minuto, at muling tumunog ang mekanikal na tunog, ang mandirigma ay isang langit, nagsisimula na ang bangungot na pagsubok. Dumagundong lang ang boses, ang buong wasak na lungsod, ang harapan ng kalye, ay agad na lumitaw ang isang ulo na parang lobo na kasing laki ng guya, natatakpan sila ng buhok na kulay dugo, pula rin ang mga mata, malalakas ang mga paa, may mga kuko, naputol sa lupa, agad na may kamanghamanghang bakas ng kalsada, at ang buong katawan ay naglalabas ng isang kakilakilabot na kapaligiran ng halimaw. Umungol, sa isang hanay ng mga kalye, may libu-libong mga demonyong lobo, at ang mga paa at kamay ay baliw na umaatake. Ang kuko na ito ay walang talo, kahit ang titanium alloy ay madaling madurage. Kung malapit ka sa mga na lobong ito, agad mong wawasakin ang mga tao. Isang ulo lang ay sapat na para magdulot ng banta sa mandirigma, hindi pa kasama ang libu-libong ulo. Dagdugdog. Umalangaw-ngaw sa buong sirang lungsod ang ungol ng demonyong lobo. Libu-libong demonyong lobo ang sumalakay at niyuyurakan ito. Nang makita ang hitsura ni Ziaping, parang wala kang nakitang pagkain. 100 milya ang layo, sila ay nanginginig at umuungal. Kamangha-mangha, kahit na may tiwala si Ziaping sa kanyang sarili, nakakaramdam din siya ng kaba nang makita ang napakaraming lobo ng demonyong dugo na umaatake ng baliw. Ito ang kapangyarihan ng tunay na daloy ng mga hayop.
May isip kung gaano kalupit ang hinarap ng sangkatauhan daan-daang taon na ang nakalilipas. Nang pamunuan ng mga halimaw na ito ang buong Yanwangshing, tanging panginginig lamang ang nagawa ng mga tao. Dinurog ng mga halimaw na ito ang lungsod ng tao, at ang dugo ay napakalakas, na nagpanginig sa hindi mabilang na mga tao. Madilim na panahon iyon, walang panahon ng pag-asa. Mabuti na lang at nanalo ang mga tao, muling naging hegemon ng Yanwangshing, umaasa sa malupit na lakas ng kanilang martial arts, sapat na ito para makipagkumpetensya sa hindi mabilang na malupit na halimaw. Ilang paghinga, may 12-dosenang mga lobo ng demonyong dugo sa harap ng unang sumugod, tulad ng pagtaas ng tubig, nagkukumpulan, naglalabas ng kapaligiran ng pangangaso, ang mga tao ay walang makatakas. Ang mga lobong demonyong dugo na ito ay walang seremonya, ibinubuka ang kanilang mga ngipin, inilalabas ang kanilang mga kuko, at nagmamadali sa nakaraan, tulad ng isang bug zone ng hangin, gustong punitin ang biktima sa harap nila para madurog, at ang hangin ay dumadaan sa isang pilak na malamig na liwanag. Ngunit nang gustong lumapit ng mga lobong demonyong dugong ito kay Ziaping, ang kanilang malaking katawan ay tila tumatama sa isang matigas na pader. Ang ibabaw ng katawan ni Ziaping ay natatakpan ng isang makapal na patong ng nakakapangilabot na baluti, na mahigit 10 sentimetro ang kapal. Hoy! Ang mga mabilis na rumaragasang lobo ng demonyong dugo ay bumangga rito. Para itong isang sports car na may bilis na 200 kilometro kada oras. Nang bigla itong bumangga sa pader, ang kotse lang ang nabangga. Pero mas nakakatakot pa ang sitwasyon ngayon. Dahil nilinang ni Ziaping ang pangalawang patong ng mga ehersisyo sa North Meditation, nagkaroon ito ng bagong kakayahang makabawi. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para maibigay ito sa akin. Dahil nakamit na nito ang ikalawang antas ng realm, hindi lamang nito nasipsip ang kapangyarihan ng kalaban sa pag-atake, kundi nabawi pa nito ang kapangyarihan ng pag-atake. Kung maaabot mo ang ikatlong antas, maaari mong doblehin ang rebound, kahit na maaabot mo ang mas mataas na antas, makakagawa ito ng 12 ng rebound power, at ang kalaban ay papatayin sa isang iglap. Dagdugdog, 12 ng mga lobong may taingang dugo na unang nagbanggaan ang nag-isip na ang taong ito ay napakasama, lahat sila ay nabigla, at sila ay sumigaw at ang buong katawan ay sumabog. Diretso silang piniprito sa hangin, ginawang masa ng sarsa ng karne, at walang bangkay. Ito ang tunay na pangkat ng North Guardian, ang offensiba at defensiba, at ang hindi magagapi. Pakiramdam ni Ziaping ay napakalakas niya sa pagmamanipula sa katawan ng North Guardian. Ang nakakagalit na espiritu sa kanyang katawan ay minamanipula niya ayon sa gusto niya, at siya ay kaakit-akit at makapangyarihan sa lahat. Kasabay nito, dahil sa banggaan ng mga lobong demonyong dugo na ito, ang malupit na kapangyarihan ng pag-atake ay hinihigop ng katawan ng North Guardian, nakatumbas ng pagtulong sa kanya na linangin, pinapatay ang katawan, at ang katawan ay nagiging mas malakas. Terra, bumalik ka pa ng kaunti. Kalmado at relax si Ziaping, habang pinagmamasdan ng mga baliw na lobong ito. Oo, iyon lang. Nakatayo si Ziaping sa parehong lugar, hindi man lang siya umatake, kaya tumayo siya ng tuwid, at hindi mabilang na mga lobo ng demonyong dugo ang nagbanggaan ng ganito, at pagkatapos ay nabigla sila ng isang marahas na puwersang tumalbog. Kung mas malakas, at mas mabilis kang mamamatay. Si Ziaping ay nakakaramdam ng presko, nakatumbas ng pinaka-advanced na cultivation. Ang nakakainis na pagtaas sa katawan at ang enerhiya ng gamot na nakapaloob sa katawan ay nagpipino rin. Pakiramdam niya ay kasing gulo ng dagat ang mga meridian ng katawan, na dumadaloy patungo sa puntong Baihui. Halos mapuno ng malupit na likas na ugali na ito ang buong butas ng Baihui at sumigaw. Kapag napuno na ang gas ng butas na ito, maaari na niyang subukang magbukas ng pangalawang butas at ma-promote sa ikalawang araw ng militar. Hoy! Sa ganitong paraan, isang ulo ng lobo ng demonyong dugo ang sumalakay, at pagkatapos ay nabigla, sumabog ang hangin, naging isang grupo ng plasma, ang buong kalye ay nahawahan ng dugo, na parang naging isang ilog ng dugo. Binabati kita. Sa loob ng 25 minuto at 36 na segundo, 1,000 lobo ng demonyong dugo ang napatay lahat, perpekto sa pagsubok sa bangungot. Sa oras na ito, ang tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng guho ng lungsod. Ano, wala na, patay na ang mga lobong demonyong dugong ito. Minulat ni Ziaping ang kanyang mga mata, medyo hindi natapos, habang nakatingin sa ulo ng lobong demonyo sa di kalayuan. Ngayon wala nang buhay sa mga lobong ito, lahat patay. Medyo naawa siya, lubog na siya sa paglilinang. Maasim at lumaki ang katawan. Kung magsasanay pa siya ng kalahating oras, tinatayang mapupuno ng nakakairitang gas sa kanyang katawan ang buong Baihui Point at maaabot ang rurok ng militar. Sa oras na iyon, maaari na niyang subukang magbukas ng pangalawang butas. Binabati kita sa pagsubok at pagkakamali ng mga pagsubok, at sa pagkawalan ng mga pangarap ng martial arts, isang talaan ng mga pangarap, at sa paglikha ng isang talaan, na nagbibigay ng gantimpala sa hari ng lihim na aklat ng bansa na, Kun Pangbu, isang siyam na ikot na peiwandan. Sa oras na ito, muling tumunog ang parang metal na tunog sa kalangitan, at kasabay nito, isang bote ng cheats at isang puting bote ng porselana ang nahulog sa hangin. Ano, hindi namamalayang tinanggap ni Ziaping ang panlolokong ito, at itong puting bote, kumurap siya, sa kabila ng bangungot na pagsubok na ito, may mga gantimpala ba? Kumusta na ito?
Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling ito, ang buong tore ng itim na buwan ay nanginginig, at ang nakasisilaw na liwanag ay nagniningning. Ilang gininto ang karakter ang lumitaw sa hangin, ang mga pagsubok ay katawa-tawa, at ang mga panaginip ng mandirigma ay ligtas, at ang mga tore ng itim na buwan ay naitala. Ang mga lihim na panlilinlang ng hari, Kun Pangbu, ay isa, at siyam na lumingon kay Pei Yuandan. Ang linya ng mga gininto ang karakter na ito ay nanginginig, nagniningning ng nakasisilaw na liwanag, nag-iilaw sa buong tore, kahit ang langit at ang araw ay hindi maihahambing dito, mayroong mahihinang 10,000 mga hayop, at ang parisukat ay nanginginig. Mapaloob man o labas ng Black Moon Tower, lahat sila ay nayayanig. Ano, may nakapasa sa pagsubok sa bangungot, sino yan? Nagulat ang isang grupo ng mga tao. Wala pang nakapasa sa pagsubok sa bangungot sa nakalipas na 10 taon. Ngayon may nakakatapos na. Hindi, kahit may makapasa sa pagsubok sa bangungot, hindi nito hahayaang gumawa ng ganoong hakbang ang tore ng itim na buwan. May mga taong nagpahayag ng pagdududa, mahirap itong intindihin, at may mga taong nakapasa na sa pagsubok sa bangungot, ngunit hindi pa nila ipinapahayag ang mundo. Hindi mo ba naririnig? Ang gumagawa ng trial na ito ay lumikha ng isang record na hindi nakasire sa bangungot na trial, na siyang nagpasikat sa Black Moon Tower, at nagdiwang ang buong tore. Biro lang kung walang bangungot na paglilitis, pervert ba itong lalaking ito? Napakaganda nito. Kahit na malubha ang iyong pinsala at makapasa sa pagsubok sa bangungot, maituturing pa rin itong isang kaakit-akit na henyo. Pero ngayon, may mga tao pa rin na hindi nawawala ang kanyang pagiging sagrado. Ano ba ito? Hindi nakakapagtaka na may nalikha ng record. Kahit ang Black Moon Tower ay nakakabahala at masyadong katawa-tawa. Sa harap ng libu-libong magkakaparehong halimaw, kaya mo silang patayin ng walang pinsala. Napakalaking halimaw. Labis na nagulat ang lahat, at lahat ay natigilan. Napakalinaw nila na kaya nilang lumikha ng record sa Black Moon Tower. Ang mga makakagawa ng ganitong bagay, hanggat hindi sila namamatay sa gitna, ay tiyak na magiging isang haring walang talo. Tama, desperado na ang trial cultivator na ito. Dahil ba ito sa pagkatalo ng slasher na si Hee-jun, na siyang nakasakit sa walang kwentang organisasyon ni Prinsipe Liu Lai. May sumigaw at ang mukha niya ay nagpakita ng kakaibang itsura. Malinaw niyang naaalala na ang batang ito ay kinailangang lumahok sa pagsubok sa bangungot, ngunit hindi nagtagal ay lumipas ang balita tungkol sa pagsubok sa bangungot, at maging ang record ay nalikha. Oo, dapat ang batang iyon, maliban sa ang bata ay tinatawag na kaparangan, at sino ang makakapagsabi rito na kaparangan? Nagulat ang ilang tao, dahil ang pangalan ng tore ng itim na buwan ay maaaring peke o kathang-isip lamang, ngunit walang anumang pag-uulit. Hindi, yung batang utu-utu lang talaga ang nakapasa sa bangungot na pagsubok at nakagawa ng record. Malaking bagay ito. Ang katawa-tawa ay talagang isang kaakit-akit na henyo. Malakas ang magiging hari. Akala ko lang nagyayabang ang bata. Sinabi kong isa akong henyo sa aking bayan. Malakas ang magiging hari. Hindi ko inaasahan na totoo pala iyon. Hindi nagsinungaling ang bata. Nagulat at natulala ang mga mandirigmang may itim na buwan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ang lalaking sadyang hanggal at mayaman, at ang mayabang na lalaking iyon, ay nakapasa sa pagsubok sa bangungot at nakapagtala pa ng record. Hayaan mong yumanig ang itim na buwan para rito. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita sa loob ng maraming siglo. Kung ang mga karakter na ito ay hindi kaakit-akit, walang sino man ang kwalipikadong mag-angkin na isang henyo. Kapag naiisip ko ito, may mga taong nagsisisi na berde ang kanilang mga bituka, at sila ay nasasaktan. Alam nilang napakalakas ng bata. Nakarating na sila sa unahan, at ito ay isang malakas na hari sa hinaharap. Kung makukuha mo ang pagkakaibigan ng mga taong ito, kailangan pa rin nilang mag-alala tungkol sa kung ano ang gusto nila sa hinaharap. Sa laki ng kanilang hita, wala silang iisiping problema habang buhay. Tama, walang nagsabi na hanggat ang ILAP ay makakalampas sa pagsubok ng bangungot, kakainin mo ba agad ang dumi? Ngayong wala na ang mga tao, bakit hindi ka pumunta sa live broadcast at ipaalam sa lahat? Natatakot ang isa na baka hindi na magulo at maingay ang mundo. Oo, naaalala ko pa ang isa pang tao na interesado rin. Gusto kong sumali at kumain. Ngayon, lumabas ka at humakbang ka ng 2 hakbang para malaman ng lahat. May tumawa sa tabi niya. Kilalanin ang isang itlog. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ang 2 mukhang nagsabi nito ay pawang berde. Hindi sila ng ahas na humigop. Pareho silang parang mga pagong na lumiliit at nakayuko sa karamihan, sa takot na may makakita sa kanilang sarili. Maging ang 2 ay mahiyain pa rin at gustong tumakas ng palihim, kung hindi ay matutuklasan sila ng mga nakapalibot na mandirigma. Sinabi ito ng 2, at marahil ay napilitan silang kumain ng dumi. Pareho silang sumisigaw at nakakainis. Nay, sinabi nila ang mga salitang ito, biro lang, sino ba naman ang mag-aakalang kaya talagang makapasa ang ***** sa pagsubok sa bangungot, at makapagtakda pa ng record. Masyadong many okis ang *******. Kung may ganito man, wala itong saysay. Masisira nito ang record. Paliparan ng Black Moon City, sa itaas ng isang sasakyang pangkalawakan. Dahil sa pagkailang, nahulog sa lupa ang kristal na baso ng alak ni Gupang at hindi niya alam.
Gumawa siya ng isang malinaw na tunog at pinagpira-piraso ito, at ang alak ay nabuhos sa lupa. Hindi, biro ba ito? Talaga bang nakapasa ka sa pagsubok sa bangungot, at nakagawa ka pa ng record? Natigilan si Gupang at dinilaan ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala sa mga katotohanang nakita niya. Nakakakilabot na magsimula ng isang record sa pamamagitan lamang ng pagsubok sa isang bangungot. Ang mga makakagawa ng ganitong uri ng bagay ay ang mga makapangyarihan at makapangyarihang tao sa hinaharap. Mayroon silang lakas na higit pa sa sitwasyon ng hari. Ito talaga ang malaking tao na nakatayo sa tuktok ng hindi mabilang na martial arts. At itong si Xia Ping, malamang na may ganito siyang talento. Nakakatakot, talagang kumuha ang Panginoon ng isang hindi maintindihang henyo para pumasok, sabi ni Gupang ng may emosyon, naisip niya na hindi makakapasa ang batang ito sa mahirap na pagsusulit sa antas. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na nakapasa ako sa kahirapan ng bangungot, at nakalikha pa ng isang record, na lubos na lampas sa aking imahinasyon. Masasabing ang mga tagumpay sa martial arts sa hinaharap ng kabilang partido ay maaaring mas mataas pa rin sa kanilang sarili. Pero nakagawa ito ng record at nakuha ang sanggol na ibinigay ng Black Moon Tower. Maaaring hindi ito isang biyaya. Natatakot ako na magdulot ito ng kasakiman sa maraming tao. Kumurap si Gupang at umupo sa kanyang upuan. Hindi na siya makapaghintay na bumalik si Xiaoping at hayaang makapasa ang kabilang panig sa paglilitis. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran ng higanteng kumpanya, hindi sapat ang pagpasa sa mahirap na pagsubok ng Black Moon Tower. Dapat itong ligtas na maibalik sa panig ng paliparan upang tunay na matapos. Kung may malaking guluman sa panahong iyon, hindi siya maaaring makialam at maaari lamang siyang manood. Tuldok 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 tuldok. Isang malakas na mandirigma sa martial art ang nakapasa sa pagsubok ng Black Moon Tower at lumikha pa ng record na nagpakulo sa buong Black Moon Tower, na nakaakit din ng atensyon ng maraming figure sa ilalim ng lupa. Nakakapangilabot. Ang mga kabataan ngayon ay hindi kapanipaniwala. Kaya pa rin nilang lumikha ng record. Matagal ko nang hindi ito nakikita. Naku, henyo talaga yan, pero kung mamamatay ka sa kalagitnaan, wala lang yun. Ang isang patay na henyo ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Isa itong bangkay. Nakita na ba ito? Ito ang lumikha ng record na ito. Maraming gantimpala ang natatanggap ng batang ito. Isang lihim na aklat ng hari na, Kun Pang Bu, at isang siyam na ikot na Pei Yuandan, lahat ng ito ay mga sukdulang kayamanan. Maraming gangster ang nag-uusap tungkol sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Ang malaki at mahalagang gantimpalang ito ay pumukaw din sa mga tanikala at mata ng maraming sundalo. Isa nga itong sanggol, ang lihim ng hari ay mapanlinlang, ngunit isa itong mahalagang panlilinlang sa daan ng hari. Wala itong kwenta. Ang bilyon-bilyong federal na pera ay maaaring hindi mabili. Isang figure ng gangster ang nakakuyom ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay labis na sabik. Kung makukuha ko ang cheat na ito, ang aking combat power ay hindi bababa sa 2 o 3 beses na mas malakas kaysa ngayon, o higit pa. Sa panahong iyon, kahit ang martial arts ay nasa iyong mga kamay. Ang tunay na nangungunang mga panloloko sa martial arts, para sa militar, ang mga benepisyo ay hindi alam kung gaano karami, at ang mga panloloko ng hari para sa militar upang mapahusay ang lakas, hindi kaunti. Mabibili rin ang mga ordinaryong martial arts sa mga malalaking kumpanya sa Yanwangsheng, ngunit ang mga sikreto ng teritoryo ng hari ay hindi mayaman at hindi mabibili. Iyan ang tunay na sikreto ng katotohanan, at ito ay pinahahalagahan ng hindi mabilang na mga organisasyon ng martial arts. Sa Yanwangsheng, ang martial arts ay nahahati rin sa ilang antas, ang basic martial arts, intermediate martial arts, advanced martial arts, na sinusundan ng master martial arts, at sa huli ay ang Wang martial arts. Para sa bawat antas ng promosyon, ang antas ng kahalagahan ay tumataas sa hemetrikong pagunlad, at may isip kung gaano kasabik ang mga gangster na ito. Kapag ang mga daye ng hari ay mahalaga, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang siyam na turn na si Pei Yuandan. Ang mga mata ng isang gangster ay labis na nababalisa at nasa sabik. Alam mo ba kung ano si Pei Yuandan? Ito ang pinakamahusay na gamot upang palakasin ang mga kwalifikasyon at mapahusay ang iyong potensyal. Isa sa kanila ay bumaling kay Pei Yuandan, ito ay napakahalaga hanggang sa sukdulan, 10 milyong federal na barya ang makakabili ng isa, at sa pangalawang pagkakataon ay Pei Yuandan, sa ikatlong pagkakataon ay mas mahalaga pa ang Pei Yuandan, ang halaga ng geometric progression. Walang duda na kapag nasubukan mo na ang 9,000 na Pei Yuandan na ito, kahit na ito ay basurang kahoy, maaari kang agad na maging isang tunay na henyo, magsanay ng libu-libong milya at mapahusay ang iyong potensyal. Sa panahong iyon, may pag-asa kahit na ito ay mapataas sa ranggo ng hari. Nang marinig ko ang pangungusap na ito, lahat ay nagpakita ng sakam na mga mata ng sukdulan. Gusto ko na lang agad na hawakan ang 2 sanggol at hindi ko mapigilan ang aking puso. Para sa mga gangster na ito, kung anong henyo ang mali, tanging ang lakas ng kanilang sariling martial arts ang totoo. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, mayroong isang hotel sa labas ng Black Moon Tower, na isang kuta ng organisasyon ng *****hand.
Boss, nakapasa ang batang yan sa bangungot na pagsubok, nakagawa ng record, at nakuha ang 9 beses na PUandan at ang mga sikretong panloloko ng hari na ibinigay ng Black Moon Tower. Napadala na ng tuluyan ang batang yan. Nagdemanda ang isa sa kanyang mga tauhan, nagpakita siya ng inggit at puot. Kung makukuha niya ang dalawang kayamanang ito, tiyak na lilipad ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Ipadala, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Liu Lai, at ngumiti siya, kung kaya niyang tumira ng malayo sa Black Moon City, mabubuo ito. Kung mamamatay ka sa lugar na ito, para kang bulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala akong dahilan para gamitin ang kapangyarihan ng organisasyong puno ng dugo. Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng una ng hybrid na ito kapag gusto ko talagang matulog. Napakaganda nito. Isa itong magandang pagkakataon na galing sa Diyos. Tumawa siya at parang baliw na baliw. Boss, ayaw mo bang pakialaman ang pag-aaksaya na yan? Natigilan ang lalaki. Naikuyong ni Liu Lai ang kanyang mga kamao at nagpakita ng kaunting panginginig sa kanyang katawan, para harapin. Mali, sa tingin ko ay mamamatay na siya. Dahil lang sa nang-ahas siyang maging kawalang galang sa akin noon, mamamatay na siya. Ngayon, mas marami ng dahilan ng batang yan para mamatay. Ang tinatawag na kasalanan ay nagkasala ng kasalanan, isang sining ng pakikipaglaban ng isang sining ng pakikipaglaban, isang kawawang batang lalaki na hindi alam kung saan manggagaling, ay kwalipikado rin bang makuha ang mga kayamanang ito. Ang mga daye ng hari, Siyam na Turno at si PUandan, ay kabilang sa aking organisasyon ng dugo. Walang duda ang boses niya. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang banda, ang punong himpilan ng Black Bear Company. Supervisor ni Dean, pagkalipas ng ilang buwan, lumitaw ang kakulangan. Ilang lalaki ang sumugod at binatikos ang nakakagulat na pangyayaring ito laban sa kanilang amo. Anong nangyari? Sa loob ng opisina, lumingon ang lalaking may hawak ng kutsilyo. Sinasabing ang lalaking tinatawag na kalungkutan ay pumunta sa Black Moon Tower, at nakapasa pa sa bangungot na pagsubok ng mga mandirigma, lumikha ng record sa Black Moon Tower, at nakakuha ng 2 walang kapantay na kayamanan. Ang problema, hindi kami sigurado kung ang kabilang panig ang pumatay na nagpasabog sa gusali ng aming kumpanya. Walang sapat na ebidensya para patunayan na maraming tao sa iisang mundo na may parehong pangalan. Ilang kamay ang lumulubog sa kanal. Bakit ang dami mong ginagawa? Sinumang tinatawag na sirang sumpa, maglalakas loob na pukawin ako sa grupo ng mga itim na oso, kahit sino pa man iyon, ay kailangang magbayad ng halaga. At ang mga manloloko ng hari at ang Siyam na Turno na PUandan, ang grupo ng mga itim kong oso, ay gusto rin. Agad na pakilyusan ang magkakapatid. Pumunta kayo sa Black Moon Tower at harangan ang lalaking tinatawag na kaparangan. Ngumisi at pumatay ang lalaking may kutsilyong si Diane. Oo, si Diane ang namamahala. Maraming miyembro ng Black Bear Company ang pawang sumisigaw at mamamatay tao. Hindi mahalaga na mamamatay tao ang lalaki. Ang mahalaga ay gusto ng Black Bear Company na makuha ang 2 kayamanang iyon. Sapat na ito para mapatay sila. Ito ang mundong ilalim, Xiong. Karaniwang gawain nila ang pagpatay ng mga tao at pagkamit ng kayamanan. Boom! Bigla, sa pagtatapos ng paglilitis, naramdaman ni Ziaping na napapaligiran siya ng isang enerhiya, at agad itong ipinadala palabas, at lumabas ng silid, may hawak na 2 bagay sa kanyang kamay. Ganoon din ang mga daye na, Kun Pang Bu, ang isa ay Siyam na liko sa PUandan. Ang 2 bagay na ito ay kayamanan ng tore ng itim na buwan. Mayroon pa bang ganitong pakinabang sa pamamagitan ng mga pagsubok? Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba. Hindi pa niya naririnig ang ganoong bagay. Sa katunayan, hindi pa gaanong maraming tao ang nakarinig nito. Kung tutuusin, hindi alam kung ilang taon na ang nakalipas. Maraming tao ang hindi nakakaalam na normal lang ito. Kahit ang mga taong nakakaalam nito ay hindi makikipag-usap sa kahit saan. Sistema, magkano ang halaga nitong pengbo? Tanong ni Ziaping nang walang malay. Sumagot ang sistema, kung magre-redeem ka sa loob ng sistema, kailangan mo ng kahit 100,000 hate values. Kung gustong matutunan ng host ang hakbang na ito, aabutin ito ng 20,000 hate. Ano? Biglang natuwa si Ziaping, isa itong panlilinlang nakapalit ng 100,000 puot. Kahit ang mga naunang halimaw ay kapalit lamang ng 50,000 puot. Naiisip ko kung gaano kahalaga ang hakbang na ito. Masasabing malaking pagtaas ang parangal na ito. At itong 9 na taong gulang na si PUandan, narinig din niya ang reputasyon ng gamot na ito. Ito ang pinakamahusay na gamot, kahit na gusto mong bumili sa merkado, walang gustong magbenta, walang presyo sa lungsod. Hanggat iniinom niya ang gamot na ito, pakiramdam niya ay napromote siya sa ikalawang araw ng militar. Isang bagay ito ng katatagan, at napabuti rin niya ang kanyang mga kwalifikasyon at potensyal. Magpayaman ka, mayaman itong lalaking ito, napakasarap talagang pumunta sa Black Moon Tower, hindi lang sa pamamagitan ng mga pagsubok, kundi pati na rin ng malalaking gantimpala. Pinapakain ni Ziaping Maisie ang 2 kayamanang ito at inilagay sa katawan. Pagkatapos ay umalis siya rito at nagplanong bumalik sa Black Moon City Airport para tapusin ang paglilitis. Ang formal na pagsali sa higanteng kumpanya ang pinakamahalagang bagay. Kung tungkol naman sa pag-aaral ng mga panloloko sa martial arts, at pag-inom ng mga halamang gamot, hindi pa huli ang lahat pagkatapos ng bagay na ito, nasa kamay na niya ito.
Patak! Sumakay si Zia Ping ng elevator mula sa ikalabindalawang palapag ng Black Moon Tower, at agad na nakarating sa lobby ng unang palapag. Hoy! Nang lumitaw ang figure ni Zia Ping sa unang palapag ng bulwagan, agad na itinuon ng lahat ng mandirigmang naruroon ang kanyang tingin kay Zia Ping. Lahat ay nagpakita ng masalimuot at matinding tingin, paghanga, pagkamangha, kasakiman, awa, at iba pa. At tila ang mga emosyon ng tao ay nabubunyag sa sandaling ito. Sige na, sira na yan. Siya yun, gumagawa ng record na walang sino man ang nakalusot sa Black Moon Tower sa loob ng ilang dekada. Bago sinabi ng lalaking ito na gusto niyang makapasa sa bangungot na pagsubok, akala ko nagyayabang lang siya. Pinipilit ko, hindi ko inaasahan na mapapasubo niya talaga ako. Ang mga taong makakagawa ng record sa Black Moon Tower ay dapat maging maalamat kung hindi sila mamamatay. Pinag-uusapan ng lahat si Zia Ping, kumikislap ang kanyang mga mata, at may mga samot-saring emosyon. Iniisip ng ilan na ito ang simula ng isang alamat, ang simula ng isang kwento. Kapatid, isa kang kaparangan, nakakapagsalita ka ba ng sabay-sabay? Sa sandaling ito, biglang lumapit ang ilang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit na kulay sable tiger at nagpakita ng puting ngipin. Agad nilang pinalibutan si Zia Ping, at ang buong katawan ay naglabas ng mabangis na ugali, isa-isa ang Panginoon ng dalawang mundo ng militar, napakalakas. Isa sa kanila ang ikatlong araw na Panginoon ng militar. Mag-usap tayo ng paunti-unti. Ano ang gusto mong gawin? Kumurap si Zia Ping at tumitig sa mga taong ito. Malinaw niyang nararamdaman ang mali siya ng mga taong ito, malinaw na itinuturo ang kanyang sarili. Nabalitaan kong nagsimula ka raw ng record sa Black Moon Tower, nakakuha ng sekreto ng hari, at isang 9-turn na Peiyuandan. Pambungad ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Interesado kami rito, hindi ko alam kung interesado ka ba. Maaari mo ba itong ibenta sa amin? Pagdadala ng droga, magkano ang gusto mong bayaran? Nagtanong si Zia Ping. Bahagyang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang, maaari tayong magbid ng 100 milyong federal na dolyar. Inilahad niya ang isang daliri. Lahat ay nasa matinding kalungkutan, malinaw na pagnanakaw ito. Hindi alam ni Pei Yuanda na 100 na beses lang ang halaga ng daan-daang milyon, at ang halaga ng mga panlilinlang ng hari ay mas kakilakilabot pa, iyon ang kayamanang hindi mabibili ng pera. Gusto ko talagang bilhin ang dalawang kayamanang ito sa bidding area na 100 milyon. Hindi ito pang-aagaw o kung anuman. Tanga, tinatimad si Zia Ping para makipag-usap ng walang katuturan sa mga taong ito, at direktang kinawayan sila, hinayaan silang makalayo. Sa totoo lang, noong siya ay isang hanggal, gusto niyang agawin ang isang 9 na turn na Peiyuandan at isang hari. Mga kabataan, ipinapayo ko sa inyo na huwag kayong maging padalos-dalos. Hindi natinag ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakangiti pa rin. Inaamin ko, kaya mong pumasa sa pagsubok na antas ng bangungot. Medyo may talento nga, pero isa ka lamang mandirigma ng militar, kahit malakas ito, may hangganan. Maaari kang pumatay ng sarili mo sa Black Moon City, kumuha ka ng marami. Ang tinatawag na kasalanan ay ang pagkakaroon ng kasalanan, ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng isang bagay, ang ilang tao ay hindi maaaring magkaroon nito, kung hindi, ito ang daan patungo sa kamatayan. Hanggat handa mong ibigay ang dalawang kayamanang ito sa aking LTTE, tiyak na iingatan namin ang iyong buhay at hahayaan kang ligtas na makaalis sa Black Moon City. Magandang deal ba ito? Kung tutuusin, ano pa nga ba ang mas mahalaga sa mundong ito kaysa sa buhay? Ngumiti siya kay Zia Ping, at ang tono ng boses ay naglalaman ng pagbabanta. Binabantaan mo ba ako? Kumurap si Zia Ping at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang, at ang kanyang puso ay napuno ng bakas ng kalungkutan. Napakalinaw niya na ang organisasyong Tigre na ito ay isa ring super underworld organization sa Black Moon City. Sapat na ang maging katulad ng organization. Maraming tao at malalakas na tao na parang mga ulap. Ang ganitong mga puwersa, ang enerhiya sa Black Moon City ay lubhang nakakatakot. Inilahad ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang kamay, hindi kita binabantaan, kundi nagsasabi lang ako ng totoo. Maraming mahuhusay na tao sa mundo, at isa ka lang sa kanila. Siyempre, maaaring may potensyal kang ma-promote bilang hari, pero potensyal lang iyon. Walang paglago, lahat ay walang kabuluhang usapan. Ang henyo na namatay sa daan, ang mundo ay hindi isang minorya. Sa tingin ko dapat mong malaman kung kailan yumuko at kung kailan makikipagkompromiso. Isang bagay lang ito ng pagtiklop, dapat ay mas alam mo kaysa sa akin. Nakangiti pa rin ang mukha niya. Sige na, tinatimad si Zia Ping na makipag-usap sa mga taong ito. Nang marinig ito, ilang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmukhang pangit at tila gustong magsimula, ngunit nahuli pa rin sila ng kanilang amo. Ngumiti siya at sinabi kay Zia Ping, kung gayon, dahil ayaw mo, hindi ako mag-aatubili. Sana'y swertehin ka. Siyempre, kung wala ka nang mapupuntahan, malugod ka pa ring tinatanggap ng LTTE ko. Pero ang presyo noong panahong iyon, natatakot ako na hindi iyon ang presyo. Pagkatapos niyang matapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay at umalis na may ilang kamay, at hindi na nagpatuloy sa pang-aasar kay Zia Ping. Dahil malinaw din ang mga taong ito, kung magsisimula ka sa gilid ng Black Moon Tower, ito ay para makahanap ng kamatayan, walang nang ahas na bumaril dito.